tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa banana and pipino or cucumber, no? Ang banana ho, ito ay isang popular fruit because of its sweet taste and versatility. Alam po natin ang banana is very rich in nutrition, tulad ho ng potassium, vitamin C, vitamin B6, and of course, fiber. So nakatutulong ho ito sa digestion, heart health, and quick energy due to their natural sugar. So yung mga athlete po, in between ng kanilang laro, instead ho kumain ng kung ano-ano, saging po ang pinakakain, no? Kasi quick energy source po ito, no? Ang vitamins and minerals po ng banana, so yung potassium content po niya is an excellent source ng potassium, providing 400 to 450 milligrams per 100 grams. Nakatutulong ho ito ng malaki sa cardiovascular health and nakaka-maintain ho ito ng blood pressure. So, basta ho potassium, pambaba ho yan ng BP. Basta sodium, nakatataas po yan ng BP. So, lagi pong ganun yan. Opposite po yung dalawang yan. Pag pumasok ang isa, lalabas ho ang isa sa ating in between ng ating cells, no? Kung palabas ang isa sa ating cells, papasok ho ang isa. And ang vitamin C content po nito, 8 to 10 milligram per 100 grams. Kaya nakakasuporta din ho ito sa ating resistensya or immune system. And also sa ating skin health. Di ho ba nakatutulong din ho ang banana sa brain health and ating metabolism. It is because nagpro-provide din ho ito ng vitamin B6, which is important for brain health. Meron din ho itong magnesium, 27 milligrams per 100 grams na nakatutulong po sa muscle function and bone health. So sa buto ho, tsaka sa ating mga muscle. Sa digestive system po natin, marami ho itong fiber, particularly pectin. Katulad ho ng apple, may pectin din ho doon sa balat ng apple. Nakatutulong po ito para tayo ho ay bowel movement every day and nakatutulong ito sa digestive health. Sa heart or cardiovascular, siyempre sabi nga ho natin yung potassium. Maganda ho ito sa puso by regulating blood pressure. Energy boost, may natural sugar ho ito na nagpro-provide ng quick energy, making banana a great pre-workout snack. At marami ho itong antioxidant tulad ho ng ating dopamine and vitamin C na nakatutulong ho mag-combat ng inflammation. So, ginagamit din ho ang banana sa pagbe-bake, banana bread. Masarap ho yan pagka banana bread sa smoothies, cereals, and desserts. Pag frozen and used in smoothies as a base ng creamy dessert. Sa pagpapahinog po ng banana, kung medyo hilaw pa, pwede ho ito sa room temperature lang, and to speed up yung pagkahinog, nilalagay ho ito sa paper bag, no? Pagka ripen na ho, pwede na ho itong ilagay sa refrigerator para naman ho to prolong yung freshness, para naman hindi ho siya masira agad. Should be consumed in moderation, especially sa mga individuals with diabetes, no? Kasi nga ho,
mataas din ang sugar content ng banana. So, hindi rin ho pwede na in between, dahil ayaw kumain ng diabetic patient, ang kakainin ho banana. Hindi po pwede kasi mataas din ho ang sugar content. So, ang mas maganda hong in between ninyo ng meal is apple and peras. Yan po, mababa ang glycemic index ng dalawang yan, but not banana, no? Ang mga bananas, so, they thrive in tropical and subtropical climates na merong warm temperature. Ang dahon ho ng banana, syempre ho malalaki, di ho ba? Large, broad, and pahaba ho, elongated, contributing to the plant's overall height, which can reach up to 6 to 7 meters. Sa health consideration po, ang banana ay beneficial para sa ating gut dahil nga ho sa mataas ang fiber content. So nakatutulong ho ito sa mga nagdadiarrhea and nagko-constipate. Marami ho siyang prebiotic. Ang prebiotic ho ay pagkain ng probiotic. Ano ho ba yung probiotic? Good bacteria, no? And maganda rin ho ito sa blood pressure. Nakaka-counteract ho kasi nito ang sodium. Nakatutulong ho sa pagmamanage ng blood pressure kasi mataas ho ang potassium. Di ba sabi ko kanina, opposite ho ang potassium and sodium. So potassium ho, pangbaba ng BP, opposite with sodium na nakatataas ng BP. So yung mga tao hong umiinom ng vitamin C in the form of ascorbate, kadalasan ho ay sodium ascorbate or calcium ascorbate. Dalawang bagay ho yan. Kung calcium ascorbate, kailangan see to it that it is properly absorbed. Kasi nga ho, may problema sa absorption ng calcium. Yung sa sodium ascorbate naman ho, which is vitamin C, yun nga ho, take precaution na hindi ho sobrang taas ang iinumin ninyong sodium ascorbate. Kasi nga ho, sodium Ang naisip nyo lang ho doon yung ascorbate, which is alkaline form ng vitamin C. Pagka mga networking ho, they will tell you na you can take as many capsule as you can. But, ayun nga ho ang mahirap sa hindi doktor, no? Sasabihin nila, uminom ka ng 3 capsule, 3 times a day. So, ilan na ho yun? Siyam, no? So, ang habol nila is the vitamin C for immune system without thinking na sodium ascorbate ho siya. O, paano man ho yung BP ninyo? O sa kada inom ninyo 3, dapat to isa hanggang 2 kapsula lang. Di ho nila alam o napapansin na yung blood pressure ay tumaas. Maniniwala ho kayo sa doktor, hindi ho sa networking. Sa mood and cognitive function, sabi nga natin may vitamin B6 ito na nakatutulong ho ito sa neurotransmitter function ng ating brain. So, nai-improve ho ang mood and cognitive function. Ito nga ho yung sinasabi ko sa inyo na wag niyo hong tatanggalin ang magkabilang dulo ng saging. And also, sabi natin kanina ay vitamin B6 at ang nabanggit natin ay meron ho itong dopamine, which is a neurotransmitter that have positive effect or mood and cognitive function. So, meron din ho itong tryptophan. Involved ho sa serotonin production. Nakaka-improve din ho ng mood and nakaka-reduce ng symptoms of depression and anxiety. So, in short po, ganito, no? Meron ho siyang amino acid which is tryptophan na nako-convert ho sa serotonin at amino acid na tyrosine na nako-convert ho sa dopamine. Tryptophan and dopamine pareho
serotonin and dopamine, which is the end product ng tryptophan and tyrosine, are both happy hormones. So, nakaka-elevate ho ng mood. So, hindi lang ho dopamine na binanggit natin kanina, pati ho serotonin. Ha? Yung mga medyo madalas ma-depress, may anxiety, kung okay naman sa inyo ang banana, kumain ho kayo ng marami niyan. Basta hindi ho kayo diabetic. And sa weight management, nakaka-promote ito ng feeling of fullness. Parang lagi kayong busog. Kaya makakabawas ho ito sa weight. Meron din hong macronutrients ito tulad ng carbohydrates. May protein din ho ito. And fats, low in fats ho ito. Meron din ho itong catechins, which is an antioxidant. Nakaka-contribute to ito sa cardiovascular health and nakakabawas ho ng inflammation. But sa kidney health ho, take precaution, hindi ho recommendable ang banana. Kasi nga ho, ang may CKD o sira ho ang kidney, pinaiiwasan ho ang lahat ng pagkain na mataas sa potassium and phosphorus. But to someone na dinadialysis at mataas ang creatinine, no? At may chronic kidney disease, whether pasimula pa lang ho yan o mataas na ho, no? So, hindi po recommendable ang banana. Now, another is pipino, no? Ang alam niyo sa pipino is yung pagkahon na puyat ka para hindi ka maging panda looking. Nag-i-slice ho kayo ng tag-isang peraso, kino-cover ho sa mata habang natutulog para hindi ho kayo mukhang puyat. Kasi nga ho, maganda po ang pipino sa skin. Ang nutritional benefit ho ng pipino is 95% water ho ito. So matubig ho ito. Kaya excellent ho ito for hydration, lalo na sa mga taong mahinang uminom ng tubig. And ang maganda ho doon, low in calories ho siya. At mataas ho ang vitamin K, vitamin C, potassium, and magnesium. At meron ho itong flavonoids and tannins, nakatutulong ho sa inflammation and oxidative stress. So, very beneficial ho ito sa digestive health kasi nga ho marami ho itong fiber. So makaka-prevent ho ito ng constipation. Sa atin hong skin, meron siyang hydrating and soothing properties. Kasi nga ho, ayun, matubig ho ito, no? Weight management, ayun nga yung feeling of, yung pagkababaho ng calories niya at mataas sa water. And rich source din ho ito ng vitamin K, which is important sa ating bones at nakatutulong ho sa calcium absorption and bone mineralization. Mababa ho ang glycemic index ng pipino, so maganda ho ang impact nito sa blood sugar level. At meron ho itong anti-cancer properties. Meron ho kasi siyang compound tulad ng cucurbitacin na may potential anti-cancer effect, although more research is needed, no? Also, meron din ho itong phosphorus, which is important for bone health and energy production. Also, calcium, which is also important for bone health. Meron din ho itong flavonoids and tannins. And okay, if you notice, for the past few days, we are discussing more on fruits, dahon ng fruits. It is because a lot of people hindi ho alam ang benefits ng mga prutas at yung mga dahon ng prutas. No? Because we are encouraging people na kumain ho ng mga fresh and natural, na instead ho naka-multivitamins kayo ng synthetic, which is, ang sabi ko ho sa inyo, only 5% is being absorbed kapag ka ho synthetic ang multivitamins ninyo.
Rather than itong mga prutas at dahon ng prutas, pwede niyo hong gawing mga tsaa. Napakarami hong health benefit. Kadalasan ho, yung mga health benefit hindi po alam ng tao. And kailangan niyo ho ring malaman ano yung mataas at mababa ang glycemic index para ho alam niyo kung diabetic kayo ay ano ho yung medyo mataas ang sugar at hindi. At ayan, yung mga ginawa na hong dessert, which is kadalasan ho, medyo wala na doon yung sustansya. No? Yung mismo hong prutas ang kainin ninyo. And pati ho yung dahon ng mga masusustansya na diniscuss natin, yun ho, gawin yung tsaa. Laging isipin nyo, mas maganda ang natural. Ano pa ho yan? Lahat ho ng nutrition, pati yung dahon niya, may sustansya. No? So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 9395. Parehas ba yan sa MRI or CT scan yung makukuha niyang sakit? Vector scan siguro to. Okay, so probably ho, ang tinutukoy ninyo is vector scan, no? So, ganito ho yun. Siyempre, lalo na ho ang CT scan, malakas ho ang radiation, no? So, ito hong atin, vector scan, wala hong radiation. Brain waves lang ho or frequency ang pinipick up ng machine natin. And ang accuracy ho nito is more than 90%. And ang resulta ho nito hindi subjective, hindi ho base sa competent na nagbabasa, kundi yung machine ho mismo ang magbabasa. And ito ho, mas mauuna ho itong mag-positive than laboratory test. So, wala ka pang cancer, sasabihan ka na niya kung papunta kang cancer. So, wala ka pang diabetes, sasabihin niya na ho diabetes. And even, yung baradong circulation ho, makikita nyo dito. Wherein, yung CT scan and MRI kasi, magpa-positive ho kayo dyan pag may bukol na o may sakit na. So, mas nauuna ho, mas sensitive ho ang ating vector scan. Ang wag nyo lamang hong hahanapin sa vector scan is kung magko-compare kayo ng size. Halimbawa, may CT scan na dati, gusto nyo malaman kung lumaki o lumiit. Hindi ho vector scan kasi hindi ho nadidetect ni vector scan ang size. So, pagka ganun ho, CT scan, MRI talaga ang gagamitin ninyo, no? So, sasabihin niya lang ho na may bukol kayo, may myoma kayo, at whatsoever mass ho yan o nodule. But, sa size po, hindi ho pwedeng vector scan ang gagamitin ninyo. So, doon ho kayo sa CT scan. Kung CT scan dati, CT scan din ho ang gawin ninyo, no? So, but, ang kagandahan pa rin ho, whole body scan na ho ito. Hindi ho katulad ng MRI and CT scan na per area lang ho ng katawan. Kung head lang. Kung CT scan ninyo, lungs lang. No? So ito ho, ang isang upuan ninyo, whole body scan na po ito. At ang kagandahan ho doon, walang radiation. No? So very tolerable ho ng pasyente. No? And kung saan ho may problema, doon magka-further request ang doktor kung may nakita hong problema. No? So, wala tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, may mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.